Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Miss Cathy Binag. OMB receiving copy. OMB Ombudsman. Nilagay niya dito, yan o. Yung receive. Tinanggap ng Office of the Ombudsman yung joint affidavit ng 18 Marines. Ito. February 26, 2028, ngayong araw na ito. Honorable Crispin C. Remulla, Ombudsman, Quezon City. Dear Ombudsman Remulla, we respectfully transmit and refer to your office for appropriate action the affidavit of 18 former employees of Mr. Saldico, which details their personal knowledge about the delivery of monies from their employer to certain government officials. We are referring this to you with their consent and because of the possible violation of certain provisions of RA numbers 3019 and 6713 among others. For the purpose of this referral, kindly send any notice sub poena and other processes from your office to the affiance at this address. Care of Attorney Levito D. Baligod, Unit 6M, Bernida 120 Amorsoli Street, Makati City. The affiants are prepared to fully cooperate with your office on this matter. Thank you. Respectfully, Attorney Lubito D. Baligod and Attorney Melchor D. Magdamo. Yan po. So, reaction. Ang daming nag-like, 7,700 ang nag-react. 6,100 ang nag-like. 1,300 ang nag-love. Ang tumatawa lang, hindi naniniwala, 164. Okay. So, basa tayo sa mga comments. Pinay sa Belgium. Now, we will see kung uusad ba Boeing. Yan ang question. Nung press conference, nagtanong ng mga media. Hindi mainstream media. Sina Net25, Eden Santos, Bilyonaryo, yung mga vlogger. Sir, bakit? Attorney, bakit? I-refer nyo pa sa ombudsman. Hindi rin lang uusad yan eh. Ganon. Believe din ako kay Attorney Baligod na I still have a glimmer of hope. May konti pa akong naiiwang pag-asa na aksyonan ito ng ombudsman. O nga no? Yes, why not? Pangako naman ng Ombudsman Remulla na magiging patas siya eh. Di sige, patas. Ito na ngayon. Nandyan na. Tanong. Aaksyonan ba, bubusisin ba, iimbestigan ba, o patutulugin lang? Yan ang tanong. Kasi, pag hindi bigyan ng pansin, tabi, di matabon. But anyway, at least nandyan na yan, receive na. Sabi naman ni Attorney Baligod, pag hindi nila aksyonan ngayon, di sa susunod na administrasyon. Di ba? Ilang taon naman lang? 2 taon na lang eh. Maghintay na lang tayo. Konting panahon na lang yan. Nakapag-tiis na nga tayo ng more than 3 years sa administrasyon ito. Konting tiis pa. So, kung ako inyong tatanungin, gusto ko sanang maniwala na aksyonan. Kailang wala. Kasi, dito na lang, sa palasyo. Anong sagot ng Ticler? Lousy script, hindi pang award-winning. Dinisregard ka agad. Si Senator Lacson, sabi niya, part of destabilization. Ano pa? So, sa ombudsman, of course, tanggapin. Tinanggap. Kailang kung masusing imbestigahan at may wala. Huwag na tayong aasa. Parang
Ganon din yung sinabi ni Congressman Toby Chanco. In case, sabi niya, na makakalusot si Martin Romualdez sa administrasyong ito, wala siyang kawala pag manalo si BP Inday Sara sa 2028. Tumpak ka, Congressman Toby Chanco. Kaya nga, ang ganda yung tuwan-tuwa ko yung pahayag ni BP Sara. May nire-recruit na ako magiging vice president ko. Pag akong nanalo, mag-focus ako sa trabaho ko as president. Yung aking vice president, siya ang hahabol. Siya ang magpapanagot sa mga nagnakaw sa kaban ng pera ng taong bayan. At least may maliwanag na direksyon. So, ang tanong, sino kaya yun? Ang mga hula, karamihang hula ay si Senator Rodante Marcoleta. Tingnan natin kung sino yun. So, yun. I hope I am wrong. Opinion ko lang ito. Sana mali ako. Sana aksyonan ng opisina ng ombudsman at makasuhan yung dapat makasuhan. Yung sabi kasi hearsay. Grabe yung isang anchor woman ng TV5. Parang pinapagalitan niya o ini-interrogate niya si Atty. Baligot sa interview. Ano ba naman yan, Atty.? Parang second hand, third hand information ang sinasabi niyo. Sabi niya, sandali. Alam mo ba ang rules of evidence? Kasi daw, testimony ng mga Marines, tapos siya naman nagsasabi, kaya second hand, sabi niya. Paano naging second hand? Pumirma nga sila ng affidavit. At dahil abogado siya, kung ano yung nakalagay sa affidavit, yun ang sinasabi ng abogado. Paano naging second hand yun? Ano talaga? Miss Lay, Rizalina Lay. Grabe, itong mainstream media. So, good job po, Attorney Levi Baligot. Sana magtagumpay kayo sa inyong hangarin na mapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng ating bayan dahil obligasyon natin yan bawat isang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Kaya nalamat ni sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Katulong kinong sila. Kita magalang. Kaya namin salamat sa iwa sa balay dayin na bigtulaan ang dayo. Ay, ito ang basin na. Relax ko kan sa udan. Ayaw na kayo. Yan bay. Karon managid ang balay ni Ante. Oh, bago niyang balay. O karon Ante unsa ang imong ika-istorya nga humanagid Ante imong balay nakatop na gid ka. Nalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga nag-insure ani
Nga nakahuman gid po balay. Ay wala po abuhan o kuan, wala po hinabangi. Sige ante, salamat.